Yan. So, I hope everybody can see my screen. So, today we'll be discussing the first set of the different types of informal fallacies. And as with regards to our previous lesson, formal fallacies are fallacies or flaws or mistakes within the system of syllogism or logic itself. Diba? By the name itself, formal fallacy. And informal fallacy are the flaws or mistakes given in the everyday application of logic. So remember class, here in our course in Logic in UM 11, we'll always search for the truth. Diba? Yung katotohanan. And this truth is based from reality of life. Diba? Yung nakikita natin, na-experience natin, alam natin. And this truth always have three essential elements. And what are those? Reason, it should be reasonable, yung napag-isipan. There must be evidences and facts to support your claim. Di ba remember class, in our any sort of conversation, if we're going to talk about something, dapat meron tayong details behind it. Hindi yung basta-basta na lang, di ba? Na parang out of the blue, where did it came from? But rather, it must be backed up by details. So, to understand informal fallacies, di ba, this will help us to develop to become more critical thinkers. Because remember class, sa fallacies, remember, sometimes we experience now when we are engaging in arguments or conversation, sometimes sa sobrang galing nila makipag-usap, or rather sa sobrang galing nilang mag-explain, na kung minsan hindi naman totoo, pero feeling natin totoo siya. Baka quote-unquote nabubudol tayo o kaya nagagancho tayo. Di ba? Because that is the purpose of fallacy, to deceive us. Okay? And also, to improve our communication style. Now, when it comes to conversations, hindi lang po tayo makipag-usap na out of context or out of details. And syempre, to enhance our ability to detect bias and manipulation. Para hindi po tayo niloloko. Okay? So that is the key goals for today and also for the next lesson. So first on the list, di ba, in the fallacy of relevance or weak induction is what we know argumentum ad baculum. Okay? So in English, it means appeal to force. So an argument that attempts to persuade someone by using threats or coercion. So by the name itself, appeal to force class, di ba, when napapansin nyo sa isang argument na kung minsan naubusan ka na ng facts, ng evidence, or ng reasonable data, ano ginagawa mo? Tinatakot ka na lang, di ba? Use of threats of coercion. Remember yung mga bata, di ba? Remember pag yung mga bata, kapag maiingay sila, nasa mall, sasabihin ng mangulang, huwag kang maingay. Pag hindi ka tumahimik, papaluin kita mamaya. Okay? That's argumentum ad baculum. Kasi bakit? Naubusan na ngayon ng explanation yung kanilang parents kasi, huwag ka maingay kasi nasa mall tayo. Huwag ka maingay kasi it's disruptive sa ibang tao. Since hindi po yun nagana, ano sasabihin ng magulang? Huwag kang maingay. Kasi pag nag-iiyak ka pa dyan, papaluin kita. Diba? That's appeal to force. Gumagamit ka ng dahas. Diba? Example, sa mga politicians, if you don't vote for me, I'll raise your taxes. Diba? Tinatakot ka. If you have no other reasons for people to vote you kasi nga trapo ka, corrupt ka, masama kang tao, diba? Anong gagawin? Sige, tatakutin na lang kita. For example, sa manliligaw, ito $1,000,000, layuan mo lang yung anak ko. Diba? So this is a fallacy because threats and coercion are not legitimate ways to persuade someone, di ba? A good argument should be based on reason and evidence and not on fear, di ba? Na kapag tayo nakipag-usap sa ibang tao, bawal natin takutin in order to win the argument. Okay? For example, ewan ko narasa niyo to, na
sometimes sa classroom, di ba, pag nagdi-discuss yung teacher, nagdi-discuss yung professor, sometimes sa hindi nasa pagkakataon ay mali yung sinasabi niya. Tapos ikaw, as the student, since meron kang knowledge about that one, is you raise your hand, tapos sinasabi mong, Sir, ma'am, mali po yung sinasabi nyo. Kasi ganito po dapat siya. Which is, alam mo naman talaga. Di ba, pinag-aralan mo, may background ka about that, na na-realize ng teacher na mali talaga siya. But because of his or her ego, ano sasabihin niya? O bakit? Sino ang teacher sa classroom na ito? Ako o ikaw? Eh kung ikaw na lang kayo magturo dito sa harap, di ba? That's already a fallacy in the argument. Bakit? Kasi nga po, gumagamit ka ng dahas. Gumagamit ka ng fear, an exercise of authority. It can be bribery, di ba? It can be suhol. Okay? So that's argumentum ad baculum. So class, kapag do you feel in an argument na tinataasan ka na ng boses, na wala namang evidence or reason, di ba? That's already a fallacy. And we say fallacy, di ba? There's something wrong with his or her logic. And because of that, you can leave the conversation. Okay? Sabi nga nila, kung ganyan lang din naman, wala po tayong pag-uusapan. Okay? So that's argumentum ad baculum. The appeal to force. Okay? Force. Pinipilit, tinatakot, sinusuhol, and many more. Okay? Next is argumentum ad misericordiam. This is appeal to pity. By the name itself, misericordiam, misery, o kaya ay mercy, di ba? An argument that attempts to persuade someone by evoking their pity or sympathy. Ang gusto kong itawag dito is the sad boy or sad girl fallacy. Di ba? For example, uy, mag-donate ka naman sa charity kasi nakakatulong sila sa mga mahihirap na bata. Di ba? O kaya, o kaya, meron kang alam o ikaw or someone na alam mo manliligaw na bulakbol, hindi nag-aaral, hindi naliligo, hindi man na nagsisipilyo, di ba? Naniligaw sa'yo. Tapos sasabihin mo sa kanya, hindi mo ba ako sasagutin? Tapos sasabihin mo sa kanya, hindi ito sinasagot. Ano sasabihin? Sa bagay, sino ba naman ako para piliin mo, di ba? So this time guys, ginagamit natin yung sympathy or pity. If argumentum ad baculum uses force, this one uses sympathy, di ba? Mercy, nagmamakaawa ka. So for example, students na miss nila yung mga learning tasks, di ba, na na-assign to them. Kasi hindi na talaga nagawa out of their due negligence. Ano sasabihin sa professor? Sir, baka po pwedeng magpa-reopen ng task. Sige na po. Parang awa nyo na. Pogi naman po kayo. Mabait naman po kayo. Di ba? Hindi nyo po kayo pamabaya mga estudyante. Like, the logic is, anong kinalaman ng pagiging mababait ko sa hindi mo nagawa yung learning tasks on time? Di ba? Eh kung sinabi mo, sir, wala po kaming internet. Okay, sir, bumagyo po kasi. Ayun, mas tanggap ko yun. Rather than the reason behind na hindi mo nagawa yung task is, sir, mabait naman po kayo. Kaya alam ko po na magre-reopen po kayo ng task. Di ba? That is argumentum ad misericordiam, appeal to pity. Okay? So, pity is not a good basis for making decisions. A good argument should be based on reason and evidence, not emotions. Okay? So kapag nagmamakawa na siya without due cause or wala naman talagang rason, di ba? Wala po tayong dapat pag-usapan. Because remember class, in logic, ang lagi nating hinahanap is evidence and reason and facts. Okay? So that is misericordiam. Appeal to pity. Next po is argumentum ad populum. The appeal to the people. Okay?
So an argument that attempts to persuade someone by appealing to their popularity or conformity. Ito na po yung mga ito na po yung mga people pleaser, 'di ba? Ito yung sinasabi na porket sinabi ng nakakarami, ito na po yung tama. Okay? Hindi po ganoon sa logic. Hindi porket sinabi na nakakarami, yun na po agad yung tama. Okay? So I'll give you an example. Everyone is doing it. So you should do. Di ba? Ginagawa naman ng lahat. Dapat ikaw din. For example, di ba nag-pandemic? Di ba ito yung kasagsagan ng online classes. At syempre, to attend online classes, sometimes kailangan natin ng gadget para sa ating pag-aaral. At sasabihin natin sa parents natin, ma, pa, kailangan ko po ng gadget, kailangan ko po ng laptop o kaya po desktop para po sa online classes namin. Siyempre sasabihin ng parents, sige anak, ano bang kailangan mo para sa online class? Para saan ba? Ano kasi po, meron po kaming MS Teams, meron po kaming Google Meet, tapos meron po kaming MS, kailangan ko po ng documents, ng PowerPoint, ng Excel. Sige anak, yun lang naman pala para sa pag-aaral mo. Anong gusto mo? Pa, ma, okay na po siguro sa akin yung bagong laptop o desktop na Ryzen 5 na 5,500 na RAM, tapos may 16 gigabytes na RAM, 1 terabyte na storage, tapos po naka-gaming mouse, tsaka gaming keyboard, pati po ano po, 10,024 pixels po yung camera ko para po malinaw. Bakit? Parang sobrang taas naman yung specs na meron ka. For online classes lang naman. Mapak, ganyan kasi yung gamit ng mga kaklase ko Di ba? That's argumentum ad populum. Okay lang sana nabili ka ng laptop or gadget for online class. Pero it's no longer reasonable na kailangan mo na sobrang taas na specs, especially if hindi kailangan nung course or hindi mo kailangan talaga sa mga gawain mo sa college. Bakit yun yung ni-request mo? Kasi po, ganun din po yung gamit ng mga classmates ko. Okay? Another thing, kunyari, incoming to college, di ba, from senior high school, siyempre tatanong kayo mga magkaklase is, ano course kukuhanin natin? Sasabihin mo, hindi, gusto ko gusto ko mag-ABCom, gusto ko mag-communication arts. Tapos sasabihin ng mga klase mo, hindi, wag ka na mag-ABCom. Tagal-tagal na natin magkakasama, mag-ABCom ka pa. Mag-engineering na lang tayo. Yung mag-engineering, hindi, mag-engineering ka kasi lahat tayo mag-engineering. Ikaw lang yung mapapahiwalay sa atin, di ba? Ang KJ mo naman. Akala ko ba, best buds for life. Pero bakit ganyan ka pagpasok mo ng college? Di ba? Even daw gusto mo isang bagay, but you are being forced or pine-pressure ka ng mga klase mo, so, papipilitan ka. So remember class that popularity is not a good indicator of truth or correctness. Okay? Hindi porket sinasabi na nakakarami ay tama na po agad siya. So a good argument should be based on reason and evidence and not on popularity. Okay? So hindi porket sinasabi na nakakarami ay totoo na agad siya. Okay? At kung yun lang po yung base or yun lang po ang evidence na meron ng isang tao, 'di ba? Yun kasi ginagawa nakakarami, so tama 'yan, 'di ba? It's no longer logical. And again, wala tayong pag-uusapan. Okay? Next is argumentum ad hominem. So this is appeal against the person. This is an argument that attacks the person making the argument rather than the argument itself. So by the name itself, class, inaatake mo dito yung pagkatao ng tao. Di ba? May pinag-uusapan kayo na topic or argument, pero hindi doon umiikot yung pinag-uusapan nyo. But rather, you attack the person. Di ba? Sabi nga nila, you can't trust anything that person says because he's an ex-convict. Di ba? Maniniwala ba kayo sa isang ex-con? Di ba?
Tapos it's like this. Sorry. It's like this. 'Di ba, magpapasko, dumaan yung 11/11 sa Shopee, tapos papasok yung 12/12. Tapos, alam mo na meron kang kaklase na naka-budget lamang po yung kanyang allowance for the whole month. Pero dahil nag-11/11, dahil nag-shopping spree, naubusan siya ngayon ng pera. At syempre, bilang ikaw, bilang isang mabuting kaibigan, ano sasabihin mo? Friend, huwag ka na masyadong gumastos kasi budgeted lang naman yung allowance mo, di ba? Base sa kwento mo. Ano sasabihin niya sa atin? Wow ha? Galing pa talaga sa'yo na magsabi na magtipid. Na kapag ikaw ang nag-crave, binibili mo agad. Hoy, I deserve this even though mawala na ako ng pera. Ikaw naman, bumibili ka lang ng bagay na kine-crave mo if you have the extra money na nagkakataon nakasama siya. So that's argumentum ad hominem. Inaatake na yung pagkatao mo. Di ba? Yung tipong sinasabing, anong alam mo dito? Di ba? Anong alam mo dito sa ginagawa ko? Ano ka lang naman. Di ba? For example, kunyari ako, philograd ako. Wala akong alam sa engineering. Pero nagkataon lamang na dumaan ako ng training due to my past work na medyo alam ako sa isang particular na bagay. Tapos bigla sasabihin sa akin na, bakit? Nag-aaral ka ba ng engineering ng 4 years? Nag-take ka ba ng bar exam para magturo ng ganito subject? Hindi ba? Hindi ka naman engineer Pila teacher ka lang naman hindi naman engineer. So that's argumentum ad hominem. It is against the person. So remember class, a person's character is not necessarily indicative of the quality of their arguments. A good argument should be evaluated on its own merits, not on the character of the person making it. What does it teach us? Maging sino man po yung nagsasabi ng katotohanan, kahit yan ay kalaban mo, kahit yan ay swangit, o kaya kahit yan po ay kagalit mo, as long that it's the truth, pakinggan po natin. Okay? Pakinggan po natin. Okay? So that's against the person or ad hominem. Okay? Okay. Next is genetic fallacy attacking the source. This is judging something based solely on its origin rather than its own merit. What does it mean? Sina-challenge po natin kung saan ba nanggaling yung sinasabi mo. Di ba? Is it based on something valuable or is it credible? Di ba? For example, sa Tagalog, pag yung gamit made in China, ibig sabihin ba hindi sulit yan? Ibig sabihin ba sirain agad yan? Ibig sabihin ba low quality agad yan kapag yan ay made in China? Okay. That's an example of genetic fallacy. Diba? Saan ba nanggaling? Sino ba may sabi? Diba? It's like this. For example, after classes, bigla ko naisipan na, wala tayong pasok sa Friday. Diba? Naisipan ko, nakalis na kayong lahat. Ang natira na lang sa classroom ay yung tropa mo na alam mo na joker, di ba? Yung lagi nagbibiro sa mga bagay-bagay. Siya yung huli ko nakita sa classroom. Tapos sabi ko, pasuyo naman. Pasabi naman sa mga kaklase mo na wala tayong klase sa Friday because of this, because of that. Tapos sabi niya, sige po sir, sasabihin ko po. Tapos siya naman, dahil nagsiuwian na kayo, di ba, sasabihin niya, Uy classmate, sabi daw ni sir, wala tayong pasok sa Friday. Ano sasabihin? Uwe, talaga ba walang pasok sa Friday? Ikaw pa? Ilang beses mo na kami niloloko, ilang beses mo kami ginagansyo, di ba? Mahirap na. Ma-absentan pa kami dahil sa'yo. Di ba? Even though, totoo naman yung sinasabi niya, but because of his character, di ba? Kung kanino ito nanggaling, mahirap siyang paniwalaan. So, why is this a fallacy?
So just because someone or something has a history of creating something bad, it doesn't mean that the current work will be bad as well. Ano ibig sabihin nito? Hindi porket yung tao ay masama o hindi porket hindi credible yung dating pinanggalingan ay hindi ito totoo. Di ba? For example, sa research paper o kaya sa assignment when it comes to research, sasabihin ng mga professors, oh, bakit yung source mo, Wikipedia? Hindi totoo yan kasi galing kay Wikipedia. Even though Wikipedia is considered one of the accessible searching site when it comes to general information. Ano sinasabi dito? Hindi porket galing, kunyari, sa ganon, hindi porket galing Wikipedia, ay hindi na agad totoo yung sinasabi mo. Okay? So that's how genetic fallacy works. And next, you have the fallacy of accident, the too much bending the rule. Okay? This is taking a general rule and applying it broadly to a specific situation where it doesn't actually hold true. Sir, paano po to? Okay, it's like this. Di ba yung grandparents natin and yung parents natin tinuturo sa atin, oh, kahit anong mangyari, be the better person. Tumulong ka sa iyong kapwa, whatever it takes. Di ba? Matuto kang tumulong sa iyong kapwa. Di ba? Help other people because it's the good thing to do. So that's the rule. Di ba? Yun yung batas. Yun yung tinuturo sa atin. In good moral and right conduct. O sige po. So sabi ng aking magulang, mabuti ang tumulong sa kapwa. Kaya tutulungan kong nakawin yung kalabaw ni Kaestong. Di ba? Oh, that's what the rule says, di ba? Sabi sa rule, tulungan mo ako, tulungan mo yung kapwa. O tara, samahan mo ako nakawin yung kalabaw ni Kaestong. Di ba? That's how you bend the rules too much. Di ba? For example, sa examination, bawal ang notes sa exam. Hindi naman to open notes. So what do? Tumawag ka sa cellphone doon sa kaibigan mo. Tapos tinanong ka, ba't ka tumatawag sa cellphone? Bawal yan na. Hop, sir. Sabi niyo, bawal notes. Hindi niyo sinabi na bawal tumawag to ask a friend. Okay? So that's how the fallacy of accident works. Kapag meron kang isang rule, tas you try to bend it too much. Di ba? Na hindi naman siya applicable do sa certain situation. So remember that rules often have exceptions depending on their specific context. Okay? At hindi mo pwedeng i-bend the rules too much. Okay? So that is the fallacy of accident. Okay? Next is ignorantio elenchi, missing the point. So this is responding to an argument by addressing something irrelevant instead of actual point being made. So by the name itself, missing point class, ito yung mga taong meron kayong pinag-uusapan pero nagsasama ng something na outside naman the argument. Okay? Missing the point. I'll give an example. Di ba during our midterms, yung nag-uusap tayo about categorical opposition, logical opposition, syllogism. Di ba class, kung napapansin nyo, halos every week meron tayong writing assessment o kaya meron po tayong writing exercise. Di ba? Yung ang daming premises, ang daming kailangan gawin, di ba? To the point na minsan yung iba sa inyo siguro nagre-reklamo na, sir, ang dami po nating writing class, ang dami po nating writing exercise, para saan po ito? But tingnan nyo class, when midterms came, yung mismong examination came, ang dali na para sa inyo to answer some of the writings there, especially the premises. Diba? So what this teach us? Kung hindi ko ginawa yung writing exercises during the whole midterms na kayo nahirapan, for sure, hindi nyo masasagutan yung midterms ninyo.
So pinagawa ko yung said activities na yon para in preparation for the midterm exam. Para mag-gets yun na agad. Now, if you only saw that the writing exercises were mere basta lang ako may mga pagawa, then we already missed the point. Di ba? The activity would be considered as irrelevant kasi hindi siya nakatulong. But lo and behold, di ba? Nakatulong naman siya. So that's missing the point sa ignorantio elenchi. If the parts of the argument is hindi naman siya connected sa pinag-uusapan natin, di ba? What's the point? We're missing the action point. So for example, kumain ka sa restaurant tapos sobrang tagal ng service, di ba meron mga ganun mga kainan, you've been waiting for an hour, for 1 hour and a half, tapos ano sasabihin natin? Ang sasabihin sa'yo, Ma'am sir, gumagamit naman po kami ng fresh ingredients, kaya matagal po talaga. So the question is this, ano pong kinalaman ng fresh ingredients dun po sa bilis at sa speed ng inyong cook para magluto? 'Di ba? Like anong kinalaman ng kamatis dun sa pagtatrabaho ng cook mo? 'Di ba? It's not about the ingredients, but rather it's about the speed on how you actually work. Okay? 'Di ba? You already missed the point of the argument. Hindi naman natin pinag-uusapan dito yung ingredients eh. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung bilis or the speediness or the hastiness of how you serve things in your restaurant. Okay? Just like this. For example, nagkaasawa ka na in the future. Ang sasabihin ng asawa mo, o ano, ginabi ka na naman, tapos lasing ka na naman, parang wala kang pamilyang uuwian na. Kasi sasabihin mo, honey, ikaw naman, nanakawan si Kaestong ng kalabaw niya. Dinamayan lang namin bilang kaibigan niya. Anong kinalaman nung uuwi ka ng lasing sa pagiging mabuting kaibigan? Di ba? Naging mabuting kaibigan ka nga, pero ang tanong, naging mabuting asawa ka ba? To which yun yung pinag-uusapan natin. Hindi ko na sina-challenge yung pagiging mabuting kaibigan mo. Ang sina-challenge ko yung pagiging asawa mo sa akin. Di ba? We're missing the point. That's why arguments happen. It's because minsan meron tayong mga pinapasok sa usapan na hindi naman dapat kasali. Di ba? So that is ignorantio elenchi. You're missing the point. So the responses or the argument simply points out to a different trend unrelated to the original claim. Meaning to say, it's either nagsasama tayo ng something new into the fray or kumukuha tayo outside na hindi naman totally kailangan. Okay? And this ignorantio elenchi is related to the red herring fallacy. Okay? So halos magkapares lang po ito. Di ko nga po alam kung ba't siya pinaghiwalay eh. Pero magkapares lang po ito. So, yung tipong mapapasabi ka na, what's the point ng sinasabi mo? Mean to say, hindi siya po totally connected dun sa pinag-uusapan natin. So, it's introducing a new relevant topic to divert attention away from the main issue being discussed. Diba? Pansinin nyo, di ba yung mga bata kapag pinapagalitan sila? O, bakit mo binasag yung plato? Di ba? Bakit mo binasag yung plato? Ang sasabihin ng bata, Mama, love naman po kita. Bakit ka po gagalit? Di ba? Hindi ko naman sina-challenge yung love mo para sa akin. Ang sina-challenge ko is, bakit mo ginawa at ikay nagbasag ng plato? Di ba? Anong point kung pagmamahal mo sa akin? Alam ko naman na mahal mo ako. Pero syempre, bakit mo binasag yung plato? Okay? The infamous, ang example dito is the infamous sasabihin sa atin ng parents natin. Sasabihin natin, grabe, ang sakit ng ulo ko. Di ba? Tapos sasabihin ng mga parents natin, yan, kaka-cellphone mo yan. Ang tamad-tamad mo kasi. Ayaw mo kasi maggagalaw kaya sumasakit yung ulo ko. Like, wow ha?
Anong kinalaman ng sakit sa ulo ko sa kaka-cellphone ko? Hindi ba pwede nagpuyat ako kagabi para magtapos ng learning tasks? Hindi ba pwede sumakit ulo ko kasi kulang ako sa tulog kasi nag-aral pa ako last night? Di ba? Nadamay agad yung pagsa-cellphone even though hindi naman siya yung main reason kung bakit sumasakit yung ulo mo. Di ba? So what's the point? Di ba? Ano kinalaman nun? So that is a red herring fallacy, just like ignorantio LMG. So this fallacy separates issue brought up to distract from the main point. Okay? And then, lastly, last na po ito, arithmetical fallacy is the fallacy of wrong computation. Okay? So, arithmetical, from the name you said, arithmetics, this is mathematics. So, this is making a mistake in logic or reasoning when dealing with numbers or data. Okay? Numbers or data. So, I'll give you an example. So, ang bibigay example dito is yung alamat ng nawawalang piso. Okay? Ang alamat ng nawawalang piso. Sir, bakit? Ganito po kasi yan. Okay? Ganito po kasi yan. Di ba remember class, sino dito mahiling mag-shopping, mag-online shopping? I'll give you a technique. Ang technique po class, para kayo makatipid sa mga bilihin sa buhay-buhay, yeah, ay bumili ka either by the end of the week or during the holidays. Kasi dun po nagkakaroon ng flash sale or ng discount. Okay? Ngayon class, napag-alaman mo na yung pinaka-paborito mong sapatos, okay, saan nakita nyo? Yung pinaka-paborito mong sapatos ng worth 12,000 pesos at dahil sa discount at sale, di ba, siya ay naging 97 pesos na lamang, di ba? Yan yung kanyang sale price. So, grabe, no? From 12,000 to 97 pesos. So, ang ginawa mo, hindi pa bubukas yung mall, nag-abang ka na agad sa labas kasi first come, first serve po ito. Nagbukas yung mall, tapos nasa unahan ka na ng pila. Pero dahil sa sobrang excited mo, dahil sa sobrang aga mong umalis ng bahay, nakalimutan mo yung wallet mo. Diba? Nakalimutan mo yung wallet mo. At kapag umalis ka sa pila, mawawala na yung sale na ito. Sabi mo sa sarili mo, Lord, paano ngayon to? Buti na lang, may dalawa kang magkaibigan na nakita sa mall. Diba? May dalawa kang tropa sa mall. Kasabi mo, par, meron naman ako ng kahit tag 50 pesos. Yan. Pero naman tag 50 pesos para po mabili ko yung sapatos na hinahanap ko. Dahil mabait yung tropa mo, di ba? Binigay sa iyo parehas ng tag 50, di ba? Ganun ka kabait sa tropa mo. Ngayon, dahil dyan, meron kang 50 plus 50, di ba? Meron ka na ngayon in total, meron ka ng 100 pesos. Di ba? May pera ka na para bilhin yung sapatos mo. So, 100 pesos at binili mo na siya, di ba? 100 minus 97, meron kang sukle na 3 pesos. Di ba? May sukli kang 3 pesos. Ito yung sukli mo. At dahil nagbabaka sakali ka pa nakabili ng kung ano-ano pa, nag-ikot-ikot ka sa mall. After a few moments, after a few times, nakita mo rin dalawa mong kaibigan. Okay? Tapos, bilang pasasalamat sa kanila, naisip mo na, pre, ibalik ko muna sa inyo yung piso. Okay? Bilang sukle. Kasi may tres pa ako dito. Tapos, dahil doon, ang natitira sa'yo ay piso. Okay? So, ang utang mo na lang kay person A ay 49 pesos. At ang utang mo kay person B is 49 pesos. Ngayon, nung tinotal mo yung utang mo, siya ay 98.
Di ba? 49 plus 49 is 98. Tapos, remember class, nasa iyo yung remaining na 1 peso. Di ba? Ito yun, oh, na hawak mo. Ngayon, 98 plus 1 is equals to 99. The question is, nasaan yung piso? Eh, dapat 100. Okay? Nasaan yung piso kung dapat 100 siya? So, ulitin ko ha. Yung presyo ng sapatos, 97. Nanghiram ka ng tig 50 pesos. Dahil doon, nagka 100 ka. Nung binili mo na yung sapatos, may sukli kang tres. Ang ginawa mo, ibinalik mo muna isang piso kay A at kay B. Kaya ang utang mo na lang is tag 49 pesos. So meron kang 49, it becomes 98. At dahil ito ay tres at binigay mo na yung dos, may sukli kang piso. So dinagdag mo siya. So 98 plus 1, 99, nasa yung piso. Okay. So class, remember, ang pinag-uusapan po natin dito is arithmetic fallacy. Okay? So, ang arithmetic fallacy, ang ginagawa po nito, nililito ka when it comes to the computation, pero inilalayo ka sa main topic. Because this argument might not have considered all the relevant factors or it lacked important details. If we go back to our example, class, the question here is not really about nasan yung piso. Okay? It's not really about the 1 peso. But rather is how much in total yung kailangan mong bayaran na utang. Okay? So it's not about finding the 1 peso coin, but rather yung total na utang na kailangan mong bayaran. Okay? So that is the main point of the arithmetic fallacy. Di ba? Nililito lang po tayo when it comes to the computation. So for today, so these are the first 9 informal fallacies. Okay? Ad baculum, ad misericordiam, ad populum, ad hominem, genetic, fallacy of accident, ignorantio elenchi, red herring, and arithmetical fallacy. And remember class, sa isang experience, sa isang situation, there can be many informal fallacies given in a certain experience. Okay? Hindi lang pwedeng isa, but rather that can be many more. Okay? So this is the first 9 and there will be other just like this one. Pero halos magkaka-connect na po sila. So at least you'll have the idea of how this informal fallacies actually work. Okay? So yes, medyo marami po ulit yung kailangan nyo pong tandaan at sauluhin. But if you understand how this works, is hindi na po tayo mahihirapan. Okay?